Sa lupang aking kinatatayuan ay may nakakubling kwento na ang hatid ay aral sa buhay. Mula sa hirap hanggang sa pagsasakripisyo at pagkakaroon ng pag-asa, yan ang kwento ng buhay ni Mang Flor. Bilang isang magsasaka, ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok, lalo na nang dumating ang hindi inaasahang bagay na babago sa kanyang buhay. Ano kaya ang kahihinatnan ng kwento ni Mang Flor? Tunghayan natin ang buhay ni Mang Flor. Naniniwala ka ba na ang paglalakbay na tila wala ng katapusan ay titigil rin ngunit walang kasiguraduhan? Kailan ba? O paano? O saan kaya ang kahahantungan? Umaga pa lang ay abala na sina Mang Flor at ang kanyang asawa sa paghahanda upang pumunta sa bukid at mamulot ng mga tuyong kahoy. Mahirap man at nakakapagod, patuloy pa rin sa paglalakbay. Papunta ng kakahuyan upang mamulot ng kahoy nang ang kanilang pamilya ay mabuhay. Pagod, ngunit kailangan ng maghanda ni Aling Lourdes upang makakain ang pamilya. Ngunit masalimuot ang buhay sa kanila, isang kahig, isang tuka, at ngayon ay walang anumang maihain para sa pamilya. Di na mabalingatan nga, kapag umutang kin manang ti bagas. Gutom, sinubukan ni Mang Flor na gumawa ng paraan. Sigurado man sa kahihinatnan, ay sinubukan pa rin niyang umutang. Ngunit hindi siya pinagbigyan sa haba ng kanyang listahan. Manang Bet? Manang Bet? Manang Flor, niya jay, umutang ka manyatan. Muta ko mga rod, Manang Bet, tibagas. Ay Hindi na, may saangan. ay na Mang Flor, awanan ti kargat kantina ko. Utang man na, utang angin ng Flor. Katno ka nga may agbayad Mang Flor. Haang kapay nga mapautangan amang Flor. Masapol pay nga bayadam atoy amang Flor. Sa kapautangan tumanan. Pasensya amang Flor. Bilang isang ama, masakit ang kanyang loob na wala man lang siyang magawa para sa pamilya, na ngayon ay kumakain ng walang kanin. Kaya nga tiisan iti ko, rigat, tinaldaw-aldaw. Nanya man. Mamjak kaya nga tiisan, ang makita, tanak ko nga marigagatan.
napatag kanyak ti daga. Ang napatpatag kanyak ti pamilya. Ngayon, handa niyang isakripisyo ang lahat. Mahalaga at mahal man niya ang kanyang lupa, higit na mas mahal niya ang kanyang pamilya. Ang pangunahing kabuhayan niya ngayon ay kinailangan niyang isangla. Kahit na wala na siyang lupa, nanatili sa kanya ang pagiging isang magsasaka. Ngunit hindi maikakaila ang lungkot sa kanyang mga mata sa tuwing makikita ang kanyang pinakaaalagaan at kakarampot na lupa ay may nagmamay-ari ng iba. Balin natin. Mapaano mang trabaho ay pinapasok ni Mang Flor, kahit pa ang simpleng pagtutusok ng tabako. Dito, narinig niya ang isang balita. Damag-damag met nga tagitikano na isalda nga taga di PNP ket may pankaromet din iti agraryan. Isang araw habang namumulot si Mang Flor ng kahoy, tila nagising muli ang kanyang nagluluksang puso. Nabayaran na ang mga lupang naisadla at inaasahang na ibabalik muli sa mga tunay na may-ari. Anya? Nangag mo ka di ajay? Kaya mo sa maalak di dagakon? Labis ang ngiti, isinuot ni Mang Flor ang kanyang paboritong polo. Galak na sa wakas ay tutungo sa Lingayen, Pangasinan upang tanggapin ang titulo ng kanyang lupa. Sa wakas ay masaya pala ang kahahantungan ng kanilang kwento. Kaya nasa labas edad 50 ang natagpo ang wala ng buhay habang nakasuot sa bus. Akala ng kanyang katabi ay simpleng tulong lamang ito. Namu ka, kasi hindi mo kasama. Ako man pinalubusan. Kawalan ako. At ang magtagkurkurangan. Nagdadak. Magtarafik ka na iti anak. Ang akala nilang masayang wakas
ay isa palang masalimuot na pagtatapos. Sinong mag-aakala na ang kanilang masalimuot na paglalakbay sa buhay ay magtatapos pala sa mas masakit na katapusan? Walang oras na hindi tulala si Aling Lourdes, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nang bigla na lang... Yan ang kwento ni Mang Flor. Mula sa akalang masalimuot na katapusan ay hahantong pala sa walang hanggang kaligayahan. Ang langag ba ti napintas? Ang langag sapatos? Ang sinirasak? Yan, ito ito. Di ba? Ito natin na itulong at ito natin. Ang sabali, pag-alam mo siya, support sa ito lang ito. Ito ko. Sa tulong ng Department of Agrarian Reform na ibalik muli sa kanya ang kanyang lupa. Ang DAR ang naging tulay sa pagbawi ni Mang Flor ng kanyang lupain. Si Mang Flor ay nagkaroon ng pag-asa sa kanyang buhay. Nakapagtrabaho siya sa kanyang sariling lupa at nakapagbigay ng maayos na buhay sa kanyang pamilya. Ang kanyang kwento ay isang patunay ng pagpupursige at pag-asa sa gitna ng mga pagdurusa. Ito ay nagpapakita na kahit sa mga mahihirap na sitwasyon, may pag-asa pa rin umasenso at magtagumpay. Isang taos-pusong pasasalamat sa DAR sa pagbibigay liwanag at ahon sa buhay ng mga magsasaka tulad ni Mang Flor.